May sasabihin kasi ako sa kanya eh. Wala, umalis na. Hindi siya pwedeng umalis. Buntis din ako. Alam mo, hindi niya papabayaan yan. Kayo na lang mag-usap, pagbalik niya, pwede? Pero kailangan malaman to ni Leandro. Mas kawawa si Leandro tsaka si Bessie. Pag nalaglag na naman yung baby nila. Kaya pwede ba, gawin natin lahat para hindi na muna nila malaman. Ano ba? Ang ingay-ingay naman yan! Janet, alagaan mo nga yung anak mo! May date ho ako. May ipapakilala daw sa akin foreigner si Gladys. Very beautiful! Please, sit down! Janet! Si Leandro! Dumating na sila! Akin na yan. Ibibigay ko to kay Leandro. Sasabihin ko sa asawa niya nagkaanak kami. Naku, umalis na kayo. Hindi alam ni Bessie eh. Hindi yung pinunta ko dito eh. Ang magulat sila, ang sirain ng buhay nila. Teka! Paano yung trip natin sa Korea? Oh, ibigay mo yan kay Leandro. Sabihin mo, regalo ko yan sa kanilang dalawa. Sana, maging miserable ang buhay nila dahil sa batang yan. Sino yung baby na yan? May nag-iwan kasi sa labas. Napakawalang puso naman ang gumawa niyan. Andito naman ako eh. Ako na lang ang magiging mami ng baby na to. Ophelia, sigurado ka ba? Eh baka naman nabibigla ka lang. Dati na rin naman akong isang ina. Alam ko tong ginagawa ko. Pero Ophelia, yung baby na yan, di naman parang isang pusang naligaw na pwede natin angkinin basta eh. Merong prosesong pinagdadaanan. Kaya mabuti pa i-report natin yan sa munisipyo. Kailangan pa ba talaga yun? Di ba abala pa yun? Oo nga naman, Han. Tama si Ophelia. Marami naman nag-aampon dyan na hindi nagre-report. Magiging maayos naman. Wala namang problema. Yun nga ang problema eh. Aalagaan mo yung bata. Tapos makagiging close kayo. Tapos bigla na lang susulpot yung magulang niya. Kukunin sa'yo. Kung gusto mo talagang alagaan yan, illegal natin. Tutulungan kita sa mga papeles. Ako mismo magtatayo yung abogado mo. Oo nga naman, Ophelia. Mabuti na rin yung ganun. Dahil kung karapat dapat talaga para sa iyang batang yan, yun ang mangyayari. Honey, sa tingin mo magustuhan ito ni Lizzie paglaki niya? Ano iniisip mo? Hey, baby? Iniisip ko lang na sana hindi na maibalik yung baby niyan sa totoo niyang mga magulang. Na sana kay Ophelia na lang siya. Kailangan kasi ni Ophelia na makakasama ngayon lalo na't may baby na tayo. Ano naman ang connection nun? Hindi man pinapahalata ni Ophelia pero alam kong nalungkot siya mula nung nagkaanak tayo, Han. Dahil sigurado ko, miss na yung pakiramdam ng pagiging isang ina. Wala akong issue sa pag-ampon ni Ophelia. Buhay niya yun. Naisip ko lang, tama ba na umampon siya ng baby para bunuin yung namatay niyang baby na si Lizzie? Eh bakit naman? Ano naman ang masama doon? Lahat tayo, malaki ang nawala sa atin mula nang namatay si Lizzie. Lahat tayo naghahanap tayo ng isang bagay na pagbubuhusan ng lahat ng pagmamahal na nakalaan para sa kanya. Pero tayo, Han, meron na tayong baby. Meron na tayong sarili nating Lizzie. Eh si Ophelia, ano bang meron siya? Pumirma na po kayo dito, ma'am. Kayo na po ang foster parent ng bata. Ang ibig sabihin ng foster parent, pansamantalang ikaw ang tatay yung magulang ng bata. Pansamantala? Bakit po pansamantala lang? Ma'am, ayon po sa batas, kailangan pong hanapin ang mga magulang ng bata. Ngayon, kung wala pong mag-claim nito within 3 months, doon lang po siya kailangan ipaampon. Pero 3 buwan. Masyadong matagal ang 3 buwan. Ma'am, yung iba po naghihintay ng 9 months bago magka-baby. Kayo, hawak niyo na po. Okay, ako na po ang bahala sa mga dokumento. Panotarize ko na po ito.
So, finally, your long wait is over. Anong feeling na maging ina? Napakasarap. Napakasaya. Na parang ngayon, alam ko na kung ano yung meaning ng buhay ko. I feel so complete. Ang sabihin mo, simula na ng kalbaryo mo. Dahil mula ngayon hanggang mag-30 yan, aalagaan mo yan, no? Alam mo, iba kasi pag nanggaling sa'yo. Lalo na ako, parang halos milagro itong pagkakabigay kay Lizzie sa akin. Kaya kahit na tumanda pa siya, mag-30 siya, 40, 50, aalagaan ko siya. Basta't hahayaan niya akong mahalin siya at alagaan siya. Because she will always be my one and only baby. Nako, mukhang magiging spoiler ka talaga, Bes. Tinan mo lang to, yung mga binili mong gamit, dala-dalawa. Hindi naman kasi para kay Lizzie lahat yan. Meron pa kasi kaming isang baby sa bahay. Sino? Huwag kang magalala, Ovi. 3 buwan lang hintayin mo, proseso lang yun. Masyadong maraming pwedeng mangyari sa 3 buwan. Gamitin mo na lang yung panahon na yun para pag-isipan mo kung gusto mo talaga maging nanay ng bata. Wala na akong kailangan pag-isipan, Leandro. Siguradong sigurado ko. Gusto ko talaga. Oo, naiintindihan ko. Gusto mo nang palitan si Lizzie? Hindi yun. Leandro, hindi mo maintindihan eh. Buong buhay ko, pakiramdam ko merong kulang sa pagkatao ko. Meron nga akong nanay. Mahal naman niya ako pero pinamigay niya ako. Yung mga magulang ni Bessie, naging mabuti naman sila sa akin. Pero iba yun eh. Nagbago lang ang lahat nung dumating si Lizzie sa buhay ko. Ang gusto ko lang naman magkaroon ako ng isa pang pagkakataon para maging isang ina. Wala namang makakapalit kay Lizzie. Baby. Bagay na bagay talaga siyang maging isang ina. Bagay sa atin. Ano? May naisip ka na bang ipangalan sa kanya? Hanggang ngayon kasi, baby pa rin ang tawag natin. Natatakot kasi ako pinsan eh. Kasi 'di ba kapag pinangalanan mo isang bagay o kahit ano pa 'yun, ibig sabihin nun pag-aari mo na. Eh, hindi pa naman sa akin si baby. 3 buwan pa. Ang isipin mo na lang, sa'yo na siya. Na ibinigay siya sa'yo ng Diyos dahil alam ng Diyos na aalagaan mo siya at mamahalin mo siya ng tama. Claim it. Own it. Ano bang naiisip mong ipangalan sa kanya? Bessie, gusto ko sana ipangalan sa kanya, Lara. Lara? Kapangalan ni Lola? Oo. Alam mo na, alala ko yung si Lole. Noong mga bata pa tayo, ang hilig na tayong ibili ng kung ano-ano. At kung anong meron ako, meron ka din. Kaya alam mo siguro, pinsan, sobrang lakas siguro ni Lola sa langit, no? Dahil hanggang ngayon, kung anong meron ako, meron ka. Nung binigyan ako ng anak, binigyan ka din. Siguro nga. Pabuhat nga ako ng baby na yan. Si Nina! Akin na yan. Hi! Ako ang ninang Bessie mo. Yes! Ooh. Opo. Pinsan, ano pala yung mga pinamili mo? Mga gamit ni Lizzie? Mga gamit ni Lizzie at ni Lara. Dahil kung anong meron si Lizzie, kailangan meron din si Lara. Diba? Salamat. Sana, pinsan, hindi na siya kunin ng mga totoong magulang niya. Dahil lalaki sila ni Lizzie ng magkasama. Magiging mag-best friend sila. Parang magkapatid. Parang tayong dalawa. Opo. Saan?
Light? Yes, this is Attorney Alcor. Gusto ko lang mag-follow up tungkol sa adoption papers ni Ofelia Almasan. Yes, thank you. Please text me kapag may progress na po. Maraming salamat. Thank you, sir. Naks, attorney ka na pala ulit ah. Hindi. Tinutulungan ko si Ofelia. Ayusin yung adoption papers para sa baby niya. Baby? Anong baby? Hindi mo pa alam? Biglang may nag-iwan ng bata sa harap ng bahay namin, tapos biglang gustong ampunin ni Ofelia. Ganyan na ganyan din na nagre-reaksyon ko. Ofelia, sabi sa akin ni Leandro may napulot ka raw na bata. Oscar, Hindi kaya si Janet ang nag-iwan yan? Baka yan yung anak nila ni Leandro. hindi ko alam. Tsaka hindi pa naman nahanap yung tunay na magulang ng batang to eh. Pero posible eh. Posible nga yung anak nila ni Leandro. Oscar, posible ring hindi. Nakita mo naman yung itsura ni Janet, di ba? Pwede namang hindi rin siya nagsasabi ng totoo. Pwedeng sinasabi lang niya na si Leandro ang ama, pero ang totoo, hindi naman. Eh, paano nga kung totoo? Paano kung... Ang laking gulo kasi kung si Leandro nga yung ama ng batang yan eh. Kaya nga mas mabuti kung manahimik na lang tayo. Nanahimik naman tayo noon, di ba? Nakinig ako sa'yo, tama ka naman kasi. Makakagulo lang tayo kanila, Bessie, at saka kay Leandro kapag nalaman nila ang totoo. Eh, paano yung bata? Ano, hindi mo na lang aalamin kung sila nga yung totoong magulang? Hindi na. Bakit pa? Importante pa ba yun? Ito naman ako, aalagaan ko naman yung bata. Malito eh. Ako naman yung hindi mapapakali. Kailangan ko makasigurado. Oscar? Oscar, saan ka pupunta? Sandali lang! Kila Janet, alamin ko yung totoo. Sasama ako. Diyan ka na lang ha. Ako na lang kakatok. Sige. Panginoon ko, kung ako man ho talaga ang karapat dapat maging nanay ng baby na to, kayo na po yung bahala. Wala yatang tao. Walang tao dyan. Ay. Nasa school po si Janela. Si Janet ho yung hinahanap ko eh. Yung kapatid niya? Wala na siya dyan. Sumama na siya sa boyfriend niya, Singkit. Kaano-ano ka ba niya? Boyfriend ka ba niya? Hindi ho. Kakilala ko lang ho. Kailan pa ho umalis? Mag-iisang linggo na eh. Sabi, magbabakasyonan daw sila. Pero yung huling dinig ko, inasal na siya doon sa Singkit at doon natitira. Okay. Swerte nga eh, naka-jackpot. Yung bata ho, ano nangyari? Kasama nila nung umalis dyan eh. Baka nandun na rin. Kayo, bakit? Kayo bang ama nun? Pupustahan nga kami kung anong lahi nung ama eh. Hindi ho. Pinoy rin pala. Hindi. Sige ho, salamat na lang. Ano? Mukhang wala na tayong alalahanin. Naniniwala ka na ba na hindi ito ang anak ni Leandro at ni Janet? Napatunayan mo ba? Napatunayan ko na wala talagang kwentang tao yan si Janet. Pero ganun pa man, tama ka. Manahimik na lang tayo. Tara. Oh, ito. Solo picture niyo ni Baby Lara. Ipa-frame mo to, ha? Salamat. Meron na kaming remembrance ni Baby. Bakit naman remembrance yung iniisip mo? Sa tingin mo ba, hindi pa rin siya mapupunta sa'yo? 4 na buwan na yung lumilipas, ha?
Nahirap kasing makampante. Good news! Kayla? Na-approve na. Na-approve na ang petition mo para i-adopt si Baby Lara. What, hon? Are you telling us that it's official? Ito yung papeles. Akin na. Ito na, ito na. Yes! Salamat naman. Ay, Panginoon ko, maraming salamat. Leandro, thank you. Baby, huwag ka na umiyak. Okay na. Ako na magiging mama mo. Huwag ka na umiyak. Janet! Ano, hindi ka pa magpapadala? Aba, no, 1 linggo pa yun ah. Ay, naku, malamang ngayon eh. Wala na yun. Sugal! Oy, hindi na ako nagsusugal, Janet, ha? Pwede ba? Hindi daw. Sugarol talaga. Pinsan ng sinungaling. Janet? Janet, hoy! Huwag kang magmimatiga sa akin. Dahil kung hindi dahil sa akin, eh hindi mo mapapakasalan yung kasama mo ngayon. Janet! Janet! Ay, nako. Yung kapatid mo, ha? Kala mo kung sino? Aba, nakapangasawa lang ng mayaman eh. Iniiwan na tayo. Anong klaseng tao yan? Eh di yung klase ng ina na kaya pabayan yung sarili niyang anak. Hoy, hoy, hoy. Naghihimuto ka pa rin ba dahil sa batang yan? Aba, kalimutan mo na yan dahil mas maganda na ang buhay niyan ngayon. Nay, apo niyo kaya yun? Hindi niyo ba namimiss? Miss? Hindi. Pwes ako namimiss ko siya. Hoy, 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 hoy! Saan ka pupunta? Hanapin ko! Nakakatuwa itong mga baby, oh. Lumalaki na ng lumalaki, oh. Ang cute! Parang tuwan-tuwa ka sa pagiging tatay, ah. Oo naman. Alam mo, kahit paghapon tayo magbubungkal, makita ko lang itong video, nawawala na ang pagod ko. Nakakatanggal ng stress. Makita ko lang sila nakangiti. Hindi ka ba nagulat na parang biglang 2 baby ka agad nakaasa sa'yo, pare? Hindi naman. Hindi naman ang obliga si Ophie, eh. Pangalawa, 2 baby agad. E di 2 times ang happiness. 2 times din ang abala. Alam mo, pare ko, maintindihan mo lang yung pag nagka-baby ka na. Hindi abala ang baby. Isa siyang inspirasyon. Bakit hinahanap mo pa yung anak ng ate mo? Namimiss ko na kasi siya eh. Nako! Kalimutan mo na yon. Sumama ka na lang sa akin. Pupunta ako ng Maynila kasi doon uso ang organic foods. At saka baka makakita ka pa ng boyfriend doon eh. Tara! Ate Ami, sabihin mo na lang kasi sa akin kung nasa na si baby. Alam mo yung restaurant sa may highway? Yung kulay puti. Yung Bessie's? Oo, yun. Doon nga. Malaking responsibilidad ang papalaki ng bata. Paano ang trabaho ni Ofelia dito? Matulong-tulong kami dito. Si Tita Miling palagi ngang nandito para tumulong mag-alaga ng bata. Andiyan nga siya sa kusina ngayon kausap si Ophie. Paano ang gasto sa pagpapalaki ng bata? Ma, tulong-tulong nga kami. Ang swerte naman ni Ofelia. May anak na, may sustento pa. Baka naman pati gatas mo, nagbibigay ka pa sa kanya. Minsan, ma, kapag meron akong sobrang napapump, binibigyan ko talaga siya. Alam mo naman, breast milk pa rin ang pinaka-okay para sa mga babies. Tsaka, iniisip ko na lang na para akong may kambal na anak. Hati na sa atensyon, hati pa sa ama, hati pa dyan sa gatas mo. Oo, ma. Hating kapatid. Ewan ko, bahala kayo. Hindi ko maintindihan. Pero itong tatandaan mo, huwag mong kakalimutan kung sinong tunay mong anak at kung sinong ampon.
Dahil ikaw, I made it a point that you were treated special. At yan din ang gagawin mo sa anak mo. Bakit kasi mag-aampon-ampon ka pa? Mahirap magtrabaho na may bata. Hindi ka man mayaman. Nay, kaya nga ako nanghihingi ng tulong sa inyo eh. Isa pa, si Lara, apo niyo naman. Kunti namang malasakit dyan. Anong apo? Ampon mo lang yun. Nay, hindi mo na pwedeng sabing ampun si Lara dahil anak ko yun. At dapat kung gaano ko siya kamahal, ganun din kayo. Iba pa rin yung sarili mong anak. Yung kadugo mo. Wala na sa dugo-dugo yan, Nay. Mga iniisip mo naman eh. Alam mo kung tutuusin nga tong si Lara, yung nanay niya, talo ko pa eh. Kasi ako, kahit maghirap ako, wala na akong makain, hindi ko siya ipapamigay. Teka. Pinariringgan mo ba ako? Bato-bato sa langit, Nay. Mag-isa ka lang? Sige, dito na lang po kayo, ma'am. Andito ba si Leandro Alcoar? Wala eh. Si Ma'am Bessie lang at saka yung baby. Andito yung baby? Oo, nasa office. Bakit? Kaano-ano mo sila? Kakilala lang. Sige, isang peso siya ka isang iced tea. Coffee? Coffee. Uy, bagong order to. Bilisan nyo dyan, ha? Kakilala daw ni Sir yan. Sino? Hindi ko natanong. Basta kakilala daw siya. Nahanap si Sir at saka yung baby. Ay! Speaking of the baby, Aling Miling! Narinig ko kanina si Ma'am Bessie, tinatawag kayo. Kailangan yata ng tulong sa mga bata. Sandali nga! Saan mo talaga ako tutulong sa kusina o sa bata? Sila ang katawan ko, pwede? Kalma! Huwag high blood! Kalma lang kayo! Relax lang po! Pagod kayo, ha? Relax lang. Nay, ako na doon. Christy, ikaw na dito, pwede? Ha? Tuloy mo itong ginagawa ko. Ako na po sa mga bata. Bakit? Ba't ka ba umiiyak? Stop crying na! Stop crying! Stop crying! Stop crying! Chamiling! Chamiling! Halika na. Oo, papalitan na kita niya. Stop na. Okay. Lizzie, behave, ha? Papalitan ko lang yung napi ni Lara. Sandali lang si Mommy. Halika na. Miss kita. Laki-laki mo na. Huwag kang maiyak. Huwag kang maiyak. Huwag ka nang iiyak. Namiss pa naman kita. Stop na. Tama na. Huwag ka nang iiyak. Isipin mo lang, paano ko nalaman ni Bessie tungkol sa amin ni Janet? Eh, di nasira ako dahil sa isang pagkakamali, ayoko naman mangyari yun. Lalo-lalo na ngayon na parang perfecto ang lahat. Ayaw mo rin ba akong kuning ninang ni Lara? Total, ito namang si Lizzie at si Lara, para na rin naman silang magkapatid eh. Ba't hindi na tayo magpabinyag ng sabay? Maghihininong mo na ako, at since walang tunay mong tatay, pwede mo na akong maging parang tunay na tatay. Lizzie! Halika dito! Try mo to! Tuturuan ka magkain! Dali na, Lizzie! Galingan mo, Lizzie, ah! Bumagsak, nako! Ayoko na! Ninang, pwede po ba ako pasubok? O ano man? Halika! Mukhang galing mo, ha?